Pinuna ng COA ang naantalang procurement ng medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Pero ayon po sa Bucor, mas malaking problema ang kakarampot na budget para sa gamot at pagkain ng mga nakakulong. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Mainit at siksikan sa Special Care Pavilion at Infirmary ng Medium Security Compound ng Bilibid. Nandito ang mga PDL na matatanda na at may mga sakit na hindi kailangan manatili sa ospital. Ang iba, naglagay na lang ng tolda para may panangga sa init at ulan. May umaalalay sa kanila, lalo na yung mga bedridden natin. Hirap na hirap talaga. Unang-una yung ventilation, hirap sila. Tapos kung kailangang outside referral, hindi rin kaagad-agad. Mayroon namang regular doktor po na pupunta rito. Tapos daily kami nagpapa-OPD. Sa lugar na ito pa lang, mahigit 500 ang may hypertension, habang 150 ang may diabetes. Sari-sari naman ang ibang sakit. Sa audit report ng Commission on Audit, pinupuna ang naantala raw na procurement sa 103.66 million pesos na gamot at iba't ibang medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Bakit hindi raw naplano ang procurement ngayong regular requirement ito ng mga PDL? Pinuna rin ng COA na hindi na raw nasusunod ang mga dami at uri ng pagkaing nakasaad sa Food Subsistence Agreement ng mga PDL. Nagkakaroon po kami ng shortage sa raw mats po. So, ang ginagawa po namin pagka ganun, gumagawa po kami ng paraan para po maibigay pa rin po namin yung pagkain ng mga PDL, and at the same time, by not sacrificing po yung kcal count po. Magno-Nobyembre 2022 nang pumasok si Director General Gregorio Catapang Jr. sa Bucor, pero inaayos na raw nila ang mga isyung ito ngayon. Mas pinoproblema raw ni Catapang ang arawang budget para sa gamot na 15 pesos at 70 pesos sa pagkain kada PDL. Ewan ko ano mabibili ng 15 pesos. Ngayon na ilang tabletas yon para sa high blood o vitamins o whatever. Isang order 75 pesos yun na yung adobong manok Tapos isang scoop ng kanin. O sabi ko, nako, kung dito pala kakain yung PDL, isang beses lang kakain sa isang araw. Kulang pa nga, abonado pa ng 5 pesos. Dahil 70 pesos ang budget buong araw sa pagkain, naghanap kami ng pananghalian na 23 pesos. Budget meal na kanin at pritong ulam na 25 pesos na ang pinakamalapit na nakita namin. Dati po 20 po yan. Dahil po sa mahal po ng bilihin, naging 25 po siya. Wala na po siyang itlog. Todo na po ma'am yung 25. Hindi na po kaya. Nagtanong din kami sa ilang butika kung anong mabibiling generic na gamot sa halagang 15 pesos. Ang pwede nyo lang pong bilhin, isang klase ng for high blood sugar, dalawang klase na for hypertension, tapos isang klase pong for high cholesterol. Oo, tapos 14 pesos po ito lahat. Hindi po talaga kasya yung 15 kung lalo na kapag more than once a day iti-take po ng pasyente, mag-e-exceed po siya sa budget. Ang Department of Justice nananawagan na rin ng karagdagang pondo para sa mga PDL. 170 yung natagpo ang patay sa funeral home, sa Eastern Funeral Home. At 75% nito, nung ating pina-autopsy, ay malnourished at probably died of malnutrition. Kaya sana naman, ito'y humubog sa puso ng ating mga mababatas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.